Antayin niyo ako. Hindi maintindihan ni Eric ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod o kung bakit bigla siyang hinapo. Nahuhuli man siya ng konti kanina, agad din siyang nakakahabol sa tatlong kasama. Pero ngayon hindi na niya makita ang mga ito. Hindi na rin naririnig. Napalayo na ba ako ng husto? Hindi na niya matanaw si Marco sa kanina lang, nakasunod at umaalalay sa kanya. Hindi na niya marinig ang nang-aasar na boses ni Bongbong na laging humihamon ng lakas niya. Hindi na rin niya makita ang Kuya Sander niya. Hindi ko maintindihan. Bakit hirap na akong umakyat? Asan na sila? Tila pumasok sa ibang dimension si Erica. Hindi niya maintindihan. Ang kakaibang galaw at samiyo ng paligid. Parang kanina lang alam na alam niya ang pupuntahan. Ngayon parang naliligaw siya. Tila nagiba ang daan. Ang lamyos at dampi ng hangin sa balat niya ay nakakapanindig balahibo. Kung kanina halos manginig siya sa ginaw, ngayon ay halos wala siyang maramdaman. Sinaliksik ng mga mata niya ang tatlo. Kuya Sander, asan ka? Sa pagkalito muli niyang iginala ang tingin sa paligid, naghanap ng dalaga ng ibang tao na maaaring makasabay niya sa pag-akyat at makakatulong sa kanya. Naalala niya ang isang grupo ng mga kabalaan na halos kasabayan nilang umakyat kanina. Baka pababa na sila ngayon. May kumikirot sa katawan niya pero hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon. Miss, nawawala ka ba? Nagulat si Erica sa narinig na boses sa kanyang likuran. Hinanap niya ang may-ari nito. Isang lalaki. Mga 30 taong gulang ang nalingon na niya. Nakangiti ang lalaki. Nakaporma rin itong akit ng bundok. May napansin siyang namumuong dugo sa puno ng tenga nito. Ngunit hindi niya ito pinansin. Siguro bago ka rito kaya hindi mo pa makita ang tamang daanan, no? Saan ka ba nawala? Noong umaakit ka o noong bumababa na? Naguluhan si Erica sa tanong ng lalaki. Hindi ko po alam. Basta ang alam ko may mga kasama ako. At aakyat kami ng Ampakaw. Ganun ba? Bago ka nga. Hindi mo pa alam ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin ang lahat. Pagtasin mo ang maratarik na daang ito at masasagot ang tanong mo. Itinuro ng lalaki ang isang makitid na daan na nalalatagan ng matatangkad at nakakahiwang talahib. Matalinhaga para kay Eric ang sinabi ng lalaki. Paano nga ba ako nawala? Noong umaakyat o noong bumababa na? Muli pa sana siyang magtatanong sa lalaki, pero bigla na lang itong nawala. Lalo siyang naguluhan at kinabahan. Asa na siya? Nagpalinga-linga si Erica at nang matiyak na wala na talaga ang lalaki, nagpasya siyang tahakin ang daang itinuro nito. Hindi ko matandaan ang daang ito. Mabigat pa rin ang pakiramdam ng lalaga. Malakas ang kutob niyang may nadidiscover siya. Biglang ginapangan siya ng matinding kilabot. Hindi pa man siya nakakalayo. May nahagip ang tenga niya. Palaho ng bata. Tulungan niyo kayo. Ayoko na rito. Agad hinanap ng mga mata niya ang pinanggagalingan ng iyak. Ilang di pa lamang mula sa kanyang kinatatayuan, may isang batang lalaki. Mga 7 taong gulang. Nakakaking shirt at puting t-shirt. Uniforme sa school, naisip ni Erica. Nakayuko ang bata. Natatakpan ng 2 kamay ang mukha nito, kaya hindi niya maaninag ng mabuti ang itsura. Humakbang siya patungo rito. Nang malapit na siya, lumagundong ang hilakbot sa kanyang katawan. Nasa bingit ng bangin ng bata. Konti na lang at mahuhulog na ito. Dahan-dahan niyang inalo ang bata. Boy, ba't ka umiiyak? Huwag kang malikot. Kukunin kita dyan. Huwag kang malikot, please. Tuloy pa rin sa pagnguy-nguy ang bata. Hindi siya alintana. Nakatatlong hakbang pa lang sa Erica nang biglang huminto sa pag-iyak ng bata. Tapos nag-angat ito ng mukha. Warat ang mukha nito. Tuklap ang balat sa noo at nakasilip ang munti nitong bungo. Kita na ang laman nito sa pisngi. Punong-puno ng dugo ang kanyang mukha. Luwa at nakalaylay ang kanyang kanang mata. Pati ang ilong at labi hindi na makilala. Ang kaliwa nitong mata ang siyang natirang buo sa mukha. Titig na titig ito sa kanya, ang nag-iisang mata ng bata. Nagtakip si Erica ng sariling mukha saka nagbitiw ng napakalakas na sigaw. Pinilit niyang tumakbo pero parang napako siya sa kanyang kinatatayuan. Kasabay nun sigaw niya ang sigaw ng bata. Pero ang sa bata, pahina ng pahina, parang nahuhulog sa isang napakalalim na bangon. Pagkatapos ay walang hanggang katahimikan, nawala ang iyak, naglaho ang sigaw. Unti-unting binuksan ni Erica ang mga kamay na itinabing sa mukha at saka itinungo ng tingin sa pwesto ng bata. Wala na siya. Sikil ng matinding kaba, lumakad siya papalayo. Minilisan niya ang pag-akyat, hindi alintana ang direksyon na tinatahak. Iginala niya ang tingin at nakaramdam sa paligid. Tumingala siya at pilit hinahanap ang cell site na naging palatandaan nila sa pag-akyat sa Ampakaw. Malapit na ako. Psst! Psst! Nabinbin ang paglalakad ni Erica. Muli na namang nanghina ang mga tuhod niya. Nilakasan niya ang loob at hinanap ang pinagmula ng sitsit.
hanggat niyang namata ng isang matandang babae na nakapo sa ilalim ng puno. Sa tabi na nag-uusli ang ugat nito. Nagnganganga ang matanda. Napansin ni Eric ang kakaiba nitong suot. Kahawid ng mga makulay at hinabing damit ng mga sinaunang tao sa Sagada. Katulad ng mga nakikita niya sa mga larawan at postcard. Nay, ano pong ginagawa niyo rito sa gitna ng bundok? Bakit po kayo nandito? Dito yak ang agidin na bagay. Ho, napakunot na ang dalaga. Lumapit siya rito. Abala pa rin ang matanda sa pagngangang. Litngit ng nganga. Bawat hakbang ng dalaga, lumilinaw ang imahe ng matandang babae. Pumula ng pumula ang mukha ng babae. Nahindik si Erica nang makita ang malaking hiwa sa mukha nito. Labas ang laman. Hindi alintana ang panakanak ang pagbulwak ng dugo. Naku po, may sugat po kayo sa mukha. Bulalas ng dalaga. Tingnan lamang siya ng matanda. Itinuro ni Erica ang dugo sa mukha para maintindihan siya ng matanda. Sa halip na magulat, walang kaabog-abog na pinahidlan nito ang malapot na dugo sa mukha, saka pinunasan sa kanyang damit. Muling ginapangan ng kailabot si Erica nang inilapit nito ang biyak na mukha sa dalaga. Hibla lang ang pagitan ng mga mukha nila. Walang puti ang mga mata nito. Nanginginig na siya hanggang sa kanyang kaibuturan. Inalis ni Erica ang tingin sa matandang itim na itim ang buong mata. Ibinaba niya ang tingin sa pinagpahirang damit. Bat-bat ng dugo ang buong damit nito. Lasog-lasog din ang mga paa at binti ng matanda. Basta lamang nakalupaypay ang paa at binti nito sa lupa. Parang durog na durog ang buto. Ano po ang nangyari sa mga paa niyo? Ay daytoy awan. Hindi na manbihasa si Erica sa Ilocano. Bahagyan niyang naintindihan ng matanda. Nang hihilakbot man, muli siyang nagtanong. Hindi po ba kayo hinahanap sa inyo? Muling nagsalita ang matanda. May sinabi ito tungkol sa wasak na katawan na tumama sa magagaspang na matutulis pang mga bato. Hindi na kailanman nakita ang katawang ito. Nanahimik bigla ang matanda. Itinuon ang itim na mga mata sa dalaga. Panay pa rin ang bugalok ng dugo sa mukha ng matanda. Pakiramdam na Erica ay siyang mauubusan ng dugo sa katawan. Tumalili si Erica. Hindi niya makayanan na nasaksihan. Narinig niyang paulit-ulit na tumatawag ang matanda hanggang sa tuluyan itong naglaho sa pandinig niya. Nagmadali na siya at unti-unting naging pamilyar ang lahat. Parang nadaanan ko na to. Muli siyang tumanila at nakita niyang malapit na siya sa southside. Tuwang-tuwa siya. Pero binaha uli ng kaba ang kanyang dibdib. May naulinigan siyang boses ng mga lalaki. Dito na siguro tayo. Natuyot ang kaba niya. Pamilyar ang boses, naisip ni Erica. Kuya Sander. Dali-dali niyang tinalunton ang daan. Ilang bukakang hakbang lang ang daan sa suktok na siya ng ampakaw. Labis-labis ang saya na naramdaman niya nang makita ang tatlong lalaking nakatayo sa tuktok. Agad siyang nagtatakbo palapit sa kanila. Kuya, laking gulat ni Erica nang biglang tumagos ang katawan niya sa katawan ni Sander. Lumapit siya uli pero ganun pa rin ang nangyari. Walang pagbabago sa reaksyon ng tatlo. Tila hindi pansin ang kanyang presensya. Isa-isang pinagmasdan ni Erica ang tatlong lalaki. Nakatayo ng tuwid, nakaharap sa maganda, malawak maluwalhating tanawin. Ang buong Sagada. Paraiso. Pero pinitik ng kaba ang kanyang puso. Baka mayroon naman siyang madiscovering pangit na panghihilakbot, dugo ang kamatayan. Kamatayan? Bakit parang namatayan kayo? Nagtaka pa rin si Erica. Napansin niya ang pagluha ng tatlo. Masagarang agos ng luha na tila matagal nang hindi na ilabas. Bakit kailangang mangyari ito? Bulong ni Sander. Dahan-dahan lumapit sa kanya si Erica. Nakapagkit sa lupa ang tingin ng tatlong lalaki. Tila umuusal ng panalangin, tila humihingi ng tawad. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Marcos. Tila lilipa rin ang manipis nitong katawan sa lakas ng hangin ngunit matatag itong nakatayo. Marcos, hindi kumislot ang lalaki. Nilalalaman ng malakas sa malamig na hangin ang kanyang boses. Tinignan niya ang mga katabi nito. Umiiyak pa rin si Sander. Kuya, sinikap niyang sumigaw. Ngunit katulad din ng dati. Kahit anong lakas ng tawag niya, ay tinatansya lamang ito ng malakas na hangin. Napansin ni Erica ang namumurok na bakpak sa paanan ni Sander. Kuya, ano yung dala mo? Binuksan ni Sander ang malaking backpack at maingat na kinuha ang laman nito. Hindi maintindihan ni Erica, ngunit hindi pa man nailabas ng laman ng backpack, ay muli na namang umagos ang masaganang luha ng kapatid niya. Patawarin mo ako. Patawad. Hagulhol ni Sander. Hindi kita iningatan. Lumapit si Marco sa naghihinagpis na lalaki. Nawala ang ngiti ni Sander sa mukha. Kitang-kita ang pagtiim ng bagang at pagtiklop ng mga kamao nito. Bagay na gayon lamang nila nakita. Hindi na nito napigil ang sarili. Tumapo ang matigas nitong kamao sa humpak na pising ni Marcos. Tumilapon si Marcos. Napadilat si Erica. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Galit na palahaw ni Sander. Kung hindi dahil sa'yo buhay pa sana ang kapatid ko.
Tumayo si Marcos at muling iniumang ang dugang mukha. Ngunit nakayupyup na si Sander sa damuhan. Tumatangin sa sobrang galit sa lalaki at maging sa sarili. Tigilan niyo na yan. Lalong hindi matatahimik si Erica. Awat ni Bongbong sa dalawa. Aksidente ang lahat. Walang dapat sisihin. Nagulat si Erica sa nadiskubre. Ang duwang lalaki. Ang bata sa bangin. Ang matanda sa may puno. Lahat sila. Hindi. Gumulong pabalik ang lahat sa kanya. Mga 30 minuto na lang. Mararating na nila ang ampakaw nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagngangalit ang langit. Binabato pa ng kulog at kidlat ang ampakaw. Malang-desyerto ang init kanina, kaya nakapagtataka na nauwi ito sa isang napakasamang panahon. Tila pinaglalaroan sila ng bundok. Ayaw silang parating sa dapat nilang puntahan. Bukod sa nakakasulasok na kapal ng hamog, nahirapan ang apat sa malakas na buhos ng ulan. Kumalimlim ang tinatahak nilang daan. Nagsimula na rin lumambot ang lupa. Animo higanting tsokolate ang inaapakan nila. Kabi-kabila ang ragasan ng tubig. Hindi tubig kundi putik. Anak ng putik. Hirap na hirap si Erica. Pakiramdam niya lalo siyang bumigat sa bulusok ng bawat patak ng ulan. Inalalayan siya ng 3 pero dahil makitid ang daan, kailangan pa rin lang maglakat ng paisa-isa. Pagkaminsan pataglit pa. Ingat na ingat silang apat sa pag-akyat. Pagkat katiting na pagkakamali, pwede nilang ikasawi. Habang papalapit sila sa tuktok, lalo pang lumalakas ang ulan at naging mayat-maya ang kulog at kidlat. Hindi na sila halos magkarinigan. Muli na namang nahuli si Erica. Naninigas ang tuhod niya. Nagkamali ng hakbang ang dalaga dahilan para mawala ang kanyang balanse. Napasigaw siya. Buti na lang at nasapo ni Marcos ang braso niya. Nabitiwan ng babae ang water jug. Kitang-kita niya ang pagdaos-dos nito sa bangin. Sumadsad pa ito sa mga batong matutulis sa gilid ng bangin. Nagrigodo ng puso niya sa nasaksihan. Todo alalay si Marcos. Gustong makatulong ni Sander pero hindi sila kasya sa balingkinitang daan. Lalo na ngalog ang tuhod ni Erica. Nag-uumpugan na ito sa isa't isa. Pero pinilit pa rin niyang lumakad. Nganing-nganing mahulog na si Marcos sa dulas ng lupa. Pero agad siyang nahawakan ni Sander. Di sinasadyang natapakan ni Erica ang nakausling bato na bumigay agad sa kanyang bigat. Nawala ang kanyang balanse bago pa man siya mahawakan ni Marcos na hindi pa halos nahihimasmasan sa muntikang pagkalaglag. Isang nakakatulig na sigaw ang kumawala sa dalaga. Ngunit nilusong lang ito ng ulan. Nilunod ang dumatagandong na kulog. Tulala ang lahat sa bilis ng mga pangyayari. 3 lalaki ang parang kandilang nakatulos sa bumbunan ng ampakaw. Nakapangalikig ang hihip ng hangin ngunit hindi nila alintana ang lamig na nanunood sa kanilang mga katawan. Sa kaliwa isang payat na figura ng lalaki. Nakayuko at tila pigil ang luha. Sa kanan isang lalaki na may katabanan panay ang hagulhol. Sa gitna nila isang lalaking katamtaman ng tikas ng katawan. May sinasaboy sa kawalan. Mga ibinubulong